Good day mga idol, mga ka-farmers, samahan nyo akong magbalik tanaw sa mga nangyari ngayong season na ito, di lang dito sa palayan namin, pati na rin sa mga area dito sa amin. Bago pa man dumating ang harvest season ngayong buwan na ito ay maraming pinagdadaanan ang mga palayan dito sa amin. Tayo ng matinding init ng El Nino na isa sa mga dahilan kaya natagalang makapag-land preparation ng ating mga farmers. Sa kalagitnaan naman ng buwan ng Mayo nagsimula ang pagtatraktora ng mga palayan dahil kahit papano ay may tubig naman ang irrigation dam na kayang mag-supply ng tubig sa mga iilang palayan dito sa amin. So hello guys, finally binuksan na yung dam at ayan, meron ng tubig sa mga irrigation. So ito na yung simula guys ng land preparation dito sa amin. So tara guys, samahan nyo ako at ikutin natin o libutin natin itong mga palayan dito sa amin. Tara! At kakabukas lang guys kaya mapapansin natin na hindi pa gaano kalakas itong tubig. So ngayon makikita nyo mga ka-farmers ay ayan, puno na ng tubig. So nakapag-ipon na siya ng tubig dahil nga ginawa natin yung gilid ng pilatol. Ito yung pinaka-importante guys dahil nga kanal. So pag hindi talaga ito naayos ay mababaliwala lang yung tubig. So hindi tayo makapag-ipon ng tubig dahil nga napupunta lang lahat sa kanal. So ngayon mga ka-farmers, mga idol, so halos buong isang kahon ay occupied na ng tubig. Buwan ng Hunyo nagsimula nang makapagtanim ang ating mga farmers na kayang abutin ng tubig ng irigasyon. And so far maganda naman mga idol, mga ka-farmers, ang tubo ng ating mga palayan. At eto nga pala yun mga ka-farmers nung nakaraang linggo nung pinunaan natin. So kita nyo mga farmers dark green na siya dahil naabunuhan na siya. Ayan, ang ganda. Long ping variety ito mga farmers. Ayan.
Buwan ng Hunyo ay una kaming nakaranas ng baha, dala ng typhoon na Butchoy. So dito mga idol mga ka-farmers, nalubog ang mga iilang palayan at maraming gaod ang natambak sa mga palayan na hindi lumubog sa baha. Maraming insekto ang napunta sa matataas na parte o area ng mga palayan. Kaya dito nagsimula ang pagkasira ng iilang pananim dito sa amin. Sinundan ito ng paninilaw ng dahon na halos lahat ng mga hybrid rice ay tinamaan din. At isa na ang aming palayan ay nakakaranas nito sa kasagsagan pa naman ng pagbubuntis ng palay. So agad namin itong kinonsulta mga idol mga ka-farmers ang paninilaw ng dahon at ginamot sa tulong ng mga comments ng ating mga ka-farmers at tech na nagre-resulta sa paggaling ng palay. Ngunit yun nga mga idol mga ka-farmers ay napansin ko na naapektuhan yung performance ng palay, ngunit ganun pa man ay nakaka-recover pa rin ito. At yun nga sa mga buwan lang na ito ay sinubok na naman ng tadhana ang ating mga palayan dahil sa typhoon na Enteng na siyang sumira sa ibang parte ng istruktura ng irigasyon dito sa amin. Nagpapadapa ng mga palayan na siyang iilang araw na lang sana ay aanihin na. Naghahakot na naman ng mga insekto galing sa mga kalapit na area papunta ulit sa mga matataas na bahagi ng mga palayan. Kaya wala nang magawa pa ang ating mga farmers kung hindi antay na lang ang araw kung kailan maaani ang mga palay. Kaya yun yung mga hamon at pagsubok ang nararanasan ng aming mga farmers dito sa amin ngayong season na ito. Ngunit ganun pa man mga idol mga ka-farmers ay mabait pa rin talaga ang Panginoon dahil binigyan pa rin tayo ng ani. Kaya malaking pasasalamat po talaga. At sa mga ka-farmers natin na nakakaranas din ng mga pagsubok ay huwag pong mawala ng pag-asa dahil hindi po tayo pababayaan. Although yun nga mga idol mga ka-farmers may mga time talaga na minsan masagana ang ani at minsan naman ay sakto lang. So patuloy pa rin mga idol mga farmers sa pagtatanim at maaaring tuklasin na rin natin ang mga makabagong protocol sa pagtatanim nang sa ganon ay ma-prevent na natin ang posibleng atake ng peste at sakit ng palayan sa susunod na mga cropping season.